Kapapasok na po na balita, isang lalaki ang nagamok at walang habas na namaril sa kalsada sa Kawit, Cavite. Base sa inisyal na report ng pulisya, 3 po ang patay at 13 ang sugatan sa insidente. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Pia, sa mga sandaling ito, patuloy nga yung pag-iimbestiga ng pinagsalin na puwersa ng Kawit Police at ng Cavite Police dahil nga sa pamamaril ng lalaking pinangalanan na si Ronald Bae. Ito ay nakatira dito, Rafi, Pia, sa barangay, dito sa isang barangay sa Kawit, at ang sinasabi sa atin ng mga nakausap nating investigador, uminom daw ito kagabi at kaninang umaga ay hindi mabatid kung nagpatuloy pa rin siya sa pag-inom, pero lumabas daw ito ng kanilang bahay, itbit yung isang kalibre 45 baril at yung katapat nilang bahay, yun yung una niyang pinuntahan at may binaril siya doon. At yung kanilang iskinita, kanya yung lumabas siya doon hanggang sa lahat ng kanyang makasalubong ay kanyang pinagbababaril. Ang sinabi sa atin ni Superintendent Junicio Borromeo, yung Deputy Provincial Director ng Cavite, ang initial na nakuha nila, bagamat hindi pa confirm ito, 13 daw yung sugatan habang 3 daw yung kumpirmadong patay sa pamamaril na yan. Yung suspect naman na si Ronald Bae ay napatay din. Sinasabi na napatay din pero hindi pa natin nakikita yung kanyang body, pero ito'y naka-encuentro rin daw ng mga pulis na rumisponde rito sa insidente at kaya siya nakabarilan ng mga pulis at tinamaan at dinala rin sa isang ospital dito. Sa ngayon yung mga injured ay dinala rin sa Kalayaan Hospital, yun yung binabanggit ng mga tao. Meron dito mga nabaril na may mga bata, may mga matatanda at may isang bahay na nagsasabi sa atin na 3 daw o 4 yung natamaan sa kanilang pamilya. Dahil ang nangyayari kasi pagka tumakbo pa paloob ng bahay yung mga tao ay gano'n na nga yung nangyayari, hinahabol niya papunta dun sa loob. So nakita niyo po siya mismo kanina nung namamaril siya? Ay, hindi po. Sino po nakakita kanina? Paano bang ginawa niya kanina? Ang nakita, doon lang po sa amin, sa bahay namin. Yung, natutulog kasi tatay ko, doon may tumamang baril doon sa may kwarto. Tapos yung sumilip lang ako sa may bintana, nakita ko si, bossing, nagkakasa ng baril, palakad na kasama yung jampol. Tapos mga ilang segundo, mga ilang minuto lang nagputuwa na dyan, tapos yung patay na. Patay na. Bawat pakasalubong niya, binabaril ba niya? Ayun yung sabi, kasi yung dito, hindi ko nakita, doon lang sa amin, kasi, sa inyo? Si Bossing, yun ang unique name ni Ronald? Ni Ronald Bae. Sino naman yung John Paul? Yung niya, tauhan niya. Tauhan niya yun? Yun ba yung sinasabing nag-aabot pa rin ng magasin ng baril? Ayun yung sinasabi nila. Kasi yung pagkita namin, kasunod niya pa yun . So, yun nga Rafi, nandito ako ngayon sa isa sa mga kalye dito sa barangay, Barangay Tabunwan, So, isa siya sa mga nakakita. Kasi Rafi, bali 2 hanggang 3 eskinita itong kanyang inikutan, Tapos lumabas siya dito sa Tanib 1 Street, ito yung pinaka-main road. At umabot pa siya doon sa kanilang, parang may mini talipapa dito, parang palengke, namaril din siya doon. So, kung lalakarin mo to, matagal-tagal din lalakarin, mga 2 to 3 minutes. Bago mo mapuntahan yung sinasabi na talipapa, gusto ganun kahaba yung nilakad niya at bawat mapagtripan niya na barilin, binabaril niya. So may mga nakikita tayo sa mga bawat kanto ay may binaril, may mga sugatan. So sinasabi nga sa atin mga bata at matatanda yung binaril. So Rafi, Pia, sa ngayon talaga nag-gather pa ng information yung mga police. Actually, yung mga taga-Soko ay kadarating lang din dito, yung mga Soko ng Cavite PNP. Yung mga basyo kasi ng bala, yung mga empty shells ay nakakalat dito sa iba't ibang mga kanto rito, At yung mga biktima, yung mga residente naman dito, tinatanong nga tayo mga taga-media kung ano nga daw ba sinabi ng suspect kasi gusto raw nila makasigurado na ligtas na sila, na hindi na ito makakapanakit sa kanila. So Ian, yung crime scene hindi pa na-cordon off dahil nabanggit mo kararating lang dyan ng Soko. Oo, Rafi. Pero sa ngayon, inumpisa na nila to. Rafi, kausapin din natin isa pang ginang, na dito rin sa, ano pong nakita nyo kanina, ma'am? Yung lalaki po, wala pong habas na namamaril po dito kanina. So, ano po pangalan niyo, ma'am? Abi po. Abi? Dumanay. Ate Abi, paano bang ginagawa niya? May dala siyang baril? Meron po. Tapos po? Kung saan-saan po siya nagpaputok. Saan-saan? Yung nakita mo ba yung mga tinamaan dito sa kanto niyo?
Ay, hindi po. Bali, yung nakamotor lang po kanina, Ano ginawa niya? binaril niya tapos bigla pong naano yung motor. Tumama po sa helmet. Sa helmet. Yung iba po pong marami pong basyo ng bala dito sa area nyo. Bakit po ang dami? Marami po kasi siyang yun, nagpaputok na po siya. Buti po na iligtas niyo po yung anak yun na nakapagtago kayo. Opo, nagtago po kami. Doon po kami sa kapitbahay. So, Kasi Ian? kinuha ko nga po to. Kung ilalarawan mo yung si Ginoong Bae, siya ba yung lasing, nakainom? Ano ba itsura niya? Normal lang po kasi kagabi po nag-inuman sila dito. Dito Kagabi. mismo sa tindahan nyo. Opo. Tapos, normal lang po yung itsura niya kanina. Yun nga, May sinisigaw ba siya habang namamaril siya? Wala naman. Sige po. Wala. Ate Abby, maraming salamat. Rocky, alam mo, nakausap ko rin yung isang kaibigan itong si Ginoong Bae. Isa siyang konsehal dito sa Kawit at ang binabanggit niya sa atin, itong si Ginoong Bae, hindi na raw talaga tumitira dito sa Pampanga daw ito tumitira, pero ang kwento niya sa atin, ang balita daw nila, nakaaway daw, nagkaroon sila ng problema ng kanyang misis, so umuwi daw ito dito bago magbagong taon or after ng bagong taon, so ilang araw pa lang ito dito at yun nga, kagabi nga daw uminom at base na nga din sa panayam natin sa isang ginang, nakita nga rin nila umiinom dito sa tindahan. At kanina na nga, yung nangyari na napakasamang pangyayari, na lumabas lamang siya sa kanilang bahay at sunod-sunod at walang habas sa pamamaril na yung kanyang ginawa. Ian? So, Rafi, yes, Rafi. Ian, meron ba tayong impormasyon kung anong trabaho nitong si Baez? Rafi, may mga nagsasabi sa atin, na, pero hindi pa kasi verified, so hindi ko pa masabi, pero kung yung mga pangalan, siya kasi ay, ang ginagawa daw nito, may mahilig siya sa mga manok, nag-aalaga siya. Actually, dito sa bahay nila sa Kawit, meron siyang mga alagang tinaling manok dito. May mga manok siya na Texas dito sa gilid ng kanilang bahay, So, yun yung kanyang pinagkakabalahan. Meron din, may mga nagsasabi rin sa atin, na naging driver bodyguard siya ng isa sa mga opisyal dito sa Cavite, pero hindi yan confirmed, At meron din nagsasabi na may mga kapatid siya na nagtatrabaho din sa gobyerno, particularly sa mga law enforcement agency, Pero yung barel na dala niya, hindi natin alam pa sa ngayon, kung ito ba yung lisensyado, basta sa ngayon, ang mahalaga kasi ang iniisip na muna ng mga pulis, ma-secure yung area. Actually, Rafi, natapos na, Actually, natapos din na kinlir na yung area, Pinasok na yung bahay nila ng mga pulis. Nasaksihan natin yun, At wala namang ibang mga armas na nakita doon. So Ian, yan muna. Oo, sa dami ng mga naging biktima, nakapag-reload pa ito. Meron ba tayong impormasyon kung ilan yung kanyang dalang baril o kung ilang bala yung kanyang nadala, Ian? Ilan po dala niyang baril? Rafi, alam mo, ang nakikita talaga ng mga tao rito, isa lang talaga, si Sir Tony, Sir, ano yung nakita niyo kanina nung namamaril siya? 45 caliber lang yung dala niya. So, nung namaril siya, may kasama daw siya? Meron taga-reload ng bala. Siya yung taga-reload. Ibig sabihin, may nagpapasa sa kanya ng magazine. Oo, meron po. Ganun katindi. So, parang may katandem siya. Oo, meron po. So, parang tingin niyo ba, parang planado ba ito? Sa tingin ko, ewan ko, baka yan kalaban lang sa mga politika. Sa politika. So, Ian, May politika angle to. Bakit po niya nasabi? Siyempre, mag-election na naman Tumatakbo bang po siya dito sa inyo? Yung Dati, oo. Ano ba tinakbo niya dati? Kapitan niya sa... Kapitan. Pero ngayon, hindi naman siya kandidato ngayon. Sa tingin ko, hindi. Hindi naman. So, kanina po, lasing ba siya kanina? Kasi sinabi po, uminom kagabi. Lasing. Lasing siya. Magdamag daw nagiinom yan kagabi. Magdamag na umiinom. So, yun nga po, So, yun nga, Rafi, isa lang talaga. Pero yung sinasabing si John Paul na kasama raw, tauhan niya, yun daw yung taga-reload, taga-pasa ng magazine. Nagpapasa raw ng magazine, parang katiwala daw ito sa bahay. So, siya yung nagpapasa ng magazine. Kaya naman, pag natapos na yung isang magazine ng bala ng 45, ay lalabas yung magazine at may papalit na panibago dahil nga merong tagabigay ng magazine na panibago magagamit niya sa pamamaril. Kaya napakarami talagang tinamaan dito at sa ngayon, masasabi ko na itong mga taga-barangay dito, taga-barangay Tabon 1, talagang takot na takot sila, dahil ang nangyari kasi, shooting spree, talagang sinabi nga natin, kung lalakarin mo mula dun sa kanilang bahay, ilang minuto rin yung aabutin mo, papunta dun sa sinasabing talipapa. Mga ilang minuto yun.
Mga 2 to 3 minutes ang aabutin mo. No? So, ganun kahaba yung nilakad niya para siya mamaril. So Ian? Parati, imagine na natin kung gaano katindi nga yung takot na inabot ng mga residente rito. Matindi talaga. So, Ian? patuloy yung investigasyon. Yun nga lang, ang masasabi lang natin, yun nga, naka-encuentro na siya ng mga polis at dinala siya sa ospital. Hindi lang natin talaga makonfirm pa ngayon sa ngayon, Rafi, no, kung talagang ano na nangyari dito nga kay Mr. Bae. Rafi? Ian, nabanggit nga na may kasama siya, no? At nabanggit din sa'yo ng mga pulis na napatay nila itong suspect. Pero yung kasama niya, anong balita natin sa kanya? Rafi, kasi yung, di ba nabanggit ko sa iyo na kasama kami ng Cavite Police doon sa clearing operation doon sa bahay nila dito. Actually, si yung John Paul na yun, yung subject sana nung paghahanap namin. Pero nung napasok namin yung bahay ng mga police, wala doon. Sabi muna. Wala doon yung John Paul. Sabi mo. Wala doon yung mga John John Paul, ano. So hinahanap pa ito, Rafi. Patuloy na hinahanap itong suspect na ito na syempre magiging accomplish siya dito, no. Dahil malaki yung partisipasyon niya dahil siya nga yung sinasabing taga-abot mismo nung magazine pag nauubusan na ng bala itong si Mr. Bae. Okay, sige. Pero siguro marami ng pulis dyan, ano, kung pinaghahanap siya dyan sa area at nabanggit mo, concerned yung mga citizens dyan tungkol sa kanilang kaligtasan. Maraming salamat. Siguro babalikan ka namin para sa iba pang update. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.